Magandang araw po muli sa ating lahat. Tunay nga po na ang araw na to ay isang araw ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen. So tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa inyo pong mabuting puso na kami po ay lagi niyong sinasamahan, iniingatan, pinagpapala sa araw-araw, sa aming pananampalataya. Salamat Lord sa pag-aaral namin ng inyong salita ngayon. Kami po ay patuloy ninyong bigyan ng kaliwanagan ang aming mga puso't kaisipan sa lahat po ng aming maririnig mula sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon po ay papasok na o tayo po ay nasa 2024 na, yung isang taon na inaantay po natin nung nakaraang 2023 ay napakabilis po ng panahon, hindi po ba? Ngayon, nandito na siya. At syempre, pagpasok po ng taon ay marami po tayong mga inaalala, no? Ano nga ba ang dala-dala ng taong 2024 na ito sa atin? Ano nga ba yung mga pintuan na bubuksan ng Lord para sa atin? No, ano nga ba yung mga pintuan din na pipilit isara ng kaaway upang hindi natin maranasan yung mga hinanda ng Panginoon sa atin, no? At sa mga alalahaning ganyan, paano kaya yung mga bayarin, paano kaya ang mga presyo ng bilihin, yung pagtaas ng gasolina, no? Ang dami po, yung mga gera, yung mga sakit, yung COVID na bumabalik at marami pa, no? Sa mga panahong ganito, ang tunay pong talagang kailangan natin ay yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. The peace of God. No? So, basahin po natin sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Sabi dito, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." No? So, yun nga po yung kailangan natin talaga, na ito ay hingi natin sa Panginoon na yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya ay atin pong makamit. No? When God calls us to do something, pag merong mga hinahabilin sa atin ang ating Panginoon, halimbawa, we have to live a worry-free life, parang ang hirap po nun, ano? But He always equip us, no? But what will we need? No, binibigyan tayo ng Lord ng mga bagay upang maisagawa natin yung nais ng Panginoon na magawa natin para lumakad tayo sa tamang landas. And one way is communicating with God. Yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, ito po ay isang powerful way, no, to practice living by God's peace. Yung makakapamuhay tayo ng may pananampalataya, merong kapayapaan na sa Panginoon lamang nanggagaling, at makukuha natin yan kapag tayo ay patuloy na nagdudwell tayo sa presence ng Lord through prayers, through meditation of His Word, yung mga pangako ng Diyos, angkinin po nating lahat yan. At kapag yan ay nangyari, we will learn to shift yung mga burdens natin, yung mga worries natin from our shoulder to His capable hands. No? Yung willing hands ng Lord, kukunin niya yan sa atin. No? Ayaw niya na meron tayong mga pamatok, meron tayong mga kabigatan sa ating mga buhay. So nais talaga ng Lord na tayo ay makaranas nung plano niya talaga para sa atin. Alam niyo, during Christ's ministry, no, nandito po siya sa mundo, no, He was always surrounded by people who expect great things from Him. No? Yung mga miracles, lagi ang hinahanap nila sa Panginoon. And syempre, ang Lord ay para maisagawa niyan, He regularly retreat to be with God the Father, no? To draw strength also from Him, no? Yung endurance niya to do these things, no? Remember, siya po ay katawang tao nung siya po ay nagme-ministeryo dito sa mundo. At higit sa lahat, yung kapayapaan that only comes from being in God's presence. Hinahanap po lagi ng ating Panginoong Hesus yung presensya ng ating Ama.
no? Upang dun siya mag-draw ng kalakasan at ng direksyon at ng marami pang bagay. So, totoo po yan, no? Yung prayer can eradicate anxiety and bring peace of mind sa atin. Kung tayo po ay magdudwell sa pakikipag-communicate sa Panginoon, pananalangin, no? Mabubura lahat ang ating mga alalahanin at mapapalitan niya ng kapayapaan ng ating kaisipan. Tandaan po natin yun. Napakahalaga po na sa pagpasok ng 2024 ay tayo po ay nagdudwell sa presence ng Lord, bumababad tayo sa panalangin. Because prayer will help us to learn to rely on God and trust in God, no? Yung pagtitiwala natin sa Diyos, maibibigay natin yan lalo na kung tayo po ay laging mananalangin, no? Lagi tayong tatawag sa Panginoon, kakatok tayo dyan sa pintuan na yan ng langit upang tayo po ay tugunin niya. And when we pray, yung faith natin na build up yan at tayo ay tutulungan ng Panginoon. Malalaman natin na tayo ay tinutulungan ng Panginoon, na tayo ay dinidinig ng Panginoon. Taliwas sa mga pinaplano naman ni Satan sa atin. No? Alam nyo, si Satan gagamitin niya yan, yung arrow of fear, yung mga desire natin against God, no? In ways that we are not aware of, no? Gagawa ng paraan niya ni Satanas na tayo ay matakot, na tayo ay mawala ng pag-asa, na tayo ay mawala ng tiwala at i-convince niya tayo, no, na yung sitwasyon natin hopeless na yan at wala nang magagawang paraan dyan. Halimbawa, kung ikaw ay nabaon sa utang, o ikaw ay merong sakit na dinaramdam, o kung merong mga nasirang relasyon sa pamilya o hindi magandang relasyon sa pamilya, at kung ang negosyo mo ay nagsara na, nalugi na, no? Maraming bagay, no, na ipapakita sa atin ng diablo that all these things are hopeless, no? Yung kasinungalingan niya at sasabihin niya din sa atin na God is too busy to hear us, no? Masyadong busy si Lord para tayo marinig. At pasisinungalingan din niya na God doesn't care about us, no? So, yung mga bagay na yun ay madali natin yang mapabaliwala sa ating mga buhay, mga small lies ni Satan. Gagawin niya lahat yan to separate us from God and even will lead us to wrong direction, wrong decision. But kung tayo po ay nalanalangin lagi sa Panginoon, magiging buhay yung pangako ng Diyos sa atin, no? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung pag-care niya sa atin, no? Yung love and peace that will drive away all worries and anxieties na itinatanim sa atin ng kaaway, no? Na pilit inilalagay sa atin, no? Sabi nga sa John 16 verse 33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace in the world, and you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." No? So yun yung paalala na sa atin ng Panginoon, no? Ano man yung pinagdadaanan natin dyan, no, it is never hopeless because God has already overcome the world. He has already overcome the devil. So marahil let us put into practice, no, dun sa ating kaisipan na piliin natin lagi to find comfort, to find joy, to find peace in Christ, no? At gawin nating practice ito lagi to strengthen our faith, no? And yung faith na yan, yung promises ni Lord, it will guard our heart against fear and anxiety. Mahalaga lang ay lagi po nating alalahanin ang salita ng Diyos sa atin. Yung pangako ng Diyos, yung kapayapaan na inilalaan ng Diyos sa atin, no? It is beyond understanding. Hindi natin ito maipapaliwanag, pero handang ibigay sa atin yan ng Panginoon, no? And since papasok na o narito na ngayon ang 2024, in our daily walk, no, sa ating araw-araw na pamumuhay, ay maganda na ma-practice din natin na isuot itong mga bagay na ito sa ating buhay bilang isang Kristiyano. First of all, yung helmet of salvation, no? Lagi tayong maging thankful that God
has saved us, no? Niligtas tayo ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. So, dapat laging nasa isip natin yan. Hindi natin kakalimutan yung kabutihan ng Diyos sa atin, no? And we always wear yung garments of love, no? Yung suot-suot natin lagi yan, no? Yung agape love ng Panginoon na inilagak sa atin. Always willing to forgive, always willing to understand, at merong compassion para sa iba, no? Lagi nating isuot yan, yung garments of love na yan. And of course, yung belt of truth, di ba? So, always carry the word of God. Saan man tayo pumunta, suot-suot natin, dala-dala natin ang salita ng Diyos na panglaban natin yan sa anumang mga kakaharapin natin. And always wear the shoes of victory. Yan, yung suot-suot natin ay sapatos ng katagumpayan, no? Na saan man tayo pumunta, saan man natin ilagak yung paa natin, iset yung paa natin sa amang lugar, i-claim natin that that place belongs to Jesus, no? Let us declare yung light ng Lord mag-shine dyan sa lugar na yan. Saan ka man pumupunta, palengke, sa parlor, sa mall, sa hospital, sa eskwela, sa opisina, sa LRT, MRT, saan mang ikaw istasyon pupunta, lagi mong i-declare yung glory ng Lord, yung light ng Lord, mag-shine dyan sa lugar na yan. And always be a light bearer, no? Para magkaroon ka ng kapayapaan at ma-share mo yung kapayapaan na yan sa paligid mo. So sabi nga sa Psalms 29 verse 11, the Lord gives strength to His people, and the Lord blessed His people with peace. Amen. Amen. Indeed, it is God who gives peace to us, no? So no time for worry, no? Dahil ang Panginoon, may kapayapaan na siyang inilagak sa atin. So, ngayon na tayo po ay lalakad sa 2024, let us always wear yung baluti na pinasuot ko kanina, helmet of salvation, garments of love, the belt of truth, and the shoes of victory. At makakayanin natin lahat, ano man ang makaharap natin, itong 2024, God already assured us, no? He gives peace to His people. No? So, lalahanin po natin lagi yan. Amen? So, tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord for the assurance that it is You who gives us peace. Salamat Lord, ano man na aming kahaharapin ngayon taong 2024, we are assured Lord God na kami ay Inyong sinasamahan, na kami ay merong katagumpayan, na ang lahat ng mga doors na bubuksan mo para sa amin ay doors of blessing and opportunities for us, Lord, to be a blessing. Maraming salamat Panginoon sa Inyo pong pag-ibig sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless you po, at alam ko po na tayo po hinahanda na ng Panginoon pagdating ng 2024 na tayo po ay laging magtatagumpay. God bless you po.